Sa mabilis at modernong takbo ng mundo, ang mga salita pa rin ng Diyos ang dapat gumabay sa tao. Pakinggan natin ang mga payo ng Diyos na may malaking kinalaman sa ating buhay at pamumuhay sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo. Ito ang payo. Kumusta na po kayo mga giliw naming taga-subaybay sa pangalan po ng Iglesia ni Cristo? Ito po ang palatuntunan ito ang payo at ako po ang kapatid na Arnel Solano. Ito'y napapanahong pag-usapan kasi nakatatawag ng pansin na may mga nangyayari, nababalitaan tayo. Diba? Yung iba napapanood pa natin ng mga mag-asawa na humantong doon sa paghihiwalay. At parang medyo dumadami ang ganong sitwasyon. Nakalulungkot kasi kapag kaya ng naging sitwasyon Dahil sa kapag ka naghiwalay ang mag-asawa, hindi naman silang dalawa lang ang apektado. Tsak na apektado yung mga nakapaligid sa kanila, lalo na kung may mga anak na sila, di ho ba? Pati yung mga bata na kung tutuusin wala namang kamalay-malay at kinalaman do sa kanilang problemang mag-asawa ay nadadamay tuloy, nagkakaroon din ng problema. Ang isa raw po sa mga sinasabing dahilan ng paghihiwalay ay hindi na raw nila mahal ang isa't isa. Sa Ingles, ang tawag nila ay nag-fall out of love. Ang naitatanong po ng iba ng mga nakakakita niyan ay, ano kaya nangyari? Kasi kung tutuusin, in love sila noon Kaya nga po, nagpakasal di ba? Palibasa nga, lahat ng pumasok sa buhay may asawa ay iisa po ang pangarap. Yun ay ang magkaroon ng maligayang pagsasama hanggang sa wakas. Ang tawag nga nila ay magkaroon ng happy ending. Gayunpaman, meron ngang hindi naging happy ang ending nila. Di po ba no? Kundi nagkahiwalay nga ang mag-asawa. At hindi natin dapat payagan yan. Sa mga mag-asawang nakikinig po sa amin ngayon, whatever the reason is, sabi nga, huwag po tayong pumayag na dumating sa punto ng paghihiwalay. Kasi labag po yan sa kalooban ng Panginoong Diyos At yan mababasa natin dito po sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo sa Marcos, sa mga talatang 7 hanggang 9, ganito sinasabi. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Sa disenyo po ng matrimonyo na itinakda ng ating Panginoong Diyos, na siyang itinuturo ng Biblia gaya ng inyong narinig, ang pinapagsama ng Panginoong Diyos, hindi dapat pinaghihiwalay ng tao. Kaya dapat iwasan niyang paghihiwalay. Hindi naman natin sinasabing walang problema. Talagang bahagi ng buhay may asawa, yung pagharap po sa mga suliranin. At may mga pangyayari pa ngang masasagupa ang mag-asawa na susubok talaga sa katatagan ng kanilang relasyon at ng kanilang pag-ibig. Ang mahalaga po, malaman natin papaano natin haharapin ang mga problema, ang mga pagsubok na dumarating sa buhay, kasama ang ating kabiyak na naisisigurong hindi mapipinsala yung masaya't maligayang pagsasama ng mag-asawa at hindi mapipingasan ang pag-ibig sa isa't isa. Meron pong isang survey na ginawa na tinanong yung mga mag-asawa na tumagal ng 30 years and above yung kanilang pagsasama. Ang tanong ay ano ang maibabahagi nila na kanilang ginawa kaya tumagal yung kanilang pagsasama. Yung ilan doon ay atin pong sinipi at ibabahagi namin sa inyo, makatulong sana ito doon sa mga mag-asawang nakikinig. Ano po? Pati na doon sa mga gusto ng mag-asawa. Nakatakda ng magpakasal. makatulong sana ito. Okay? Ito po ang ilan. Ang una,
Be faithful. Ito raw ang unang sangkap to stay in love and not to fall out of love. Ang maging tapat. Ang sabi, remember when times get tough, love cools and looks fade. Nasasabi minsan ng matatanda, di ba, sa mga kabataang in love na, oy, yung pag-ibig, hindi na isasaing yan. Hindi nakakain yan. Yan dahil sa naranasan na ng mga matatanda na dumaan sa problemang naglagay sa panganib sa pagsasama ng kanilang o nilang mag-asawa. Yung sumubok, di ba, sa katatagan ng kanilang pagmamahalan. Mga problemang kung hindi naharap ng mabuti ay maisa sa isang tabi yung kanilang pag-iibigan. Kaya, dapat stick together. Kasi ang pagsasama ng mag-asawa, hindi lang sa panahon ng kaligayahan. Di ba yan ang sinumpaan? Hindi lang sa panahon ng kaligayahan, maging sa panahon ng kalungkutan. Hindi lang sa panahon ng kaginhawahan, kundi lalo pa nga sa panahon ng kahirapan. Kasi on that situation, sabi nga, the more you need each other. Mahalaga po yon. Noon pa, ay may tagubili na ang Panginoong Diyos ukol dyan sa pagiging faithful o pagiging tapat ng mag-asawa sa isa't isa. Yan ay mababasa po natin dito po sa Aklat ng Kawikaan. Sa 5, ang talata po ay 15. Ganito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan ninyo't aking babasahin. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal at ang tangi mong pag-ibig iukol sa kanya lamang. O di po ba napakaganda? At pagka ganyan ang ginawa, you will never fall out of love. You will always stay in love, sabi nga. Dapat na masunod po ito. Ang ikalawang tip, ang sabi po nila, look after each other. Make sure you live into old age by helping each other and feel supported and loved. Naalala ko lang yung isang kanta, di ba? Yung ang hangad ko anya o ang gusto ko, magkasama tayong tumanda. Ang maganda po yun, di ba? No? Yun ang katunayang hindi nag-fall out of love. Dapat daw na ang mag-asawa ay magtulungan. Huwag nag-aaway at nagpapataasan. Ang disenyo po kasi ng Panginoong Diyos sa pagsasama ng lalaki't babae bilang mag-asawa ay para maging magkasama at magkatulong. Hindi magkaroon ng kompetisyon. Ito po preba, pakinggan po ninyo. Basahin natin itong nasa Genesis sa 2:18. Ituloy natin sa 21 hanggang 24. Ito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. 2:18, ito po nakasulat. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Napansin ninyo? Ang gustong ibigay ng Diyos sa tao, yung makakasama at makakatulong. Sino yung ibinigay na angkop na makakasama at makakatulong ng tao? Tuloy natin sa 21 hanggang 24. Kaya pinatulog ng Panginoon ang tao, samantalang nahihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito'ng dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. O, di ba ang ganda ng disenyo ng Panginoong Diyos sa matrimonyo? Pinagsasama ang lalaki at babae
para maging magkatulong at magkasama. Kaya iwasan yung kompetensya. Lalo na kung parehong may karir. Baka po masira ang pagsasama ng mag-asawa. Iwasan din yung sumbatan tsaka yung sisihan kapag mayroong mga nangyayaring hindi maganda. Ano dapat? Sa halip, dapat po magtulungan. So that's the number 2. Ang number 3 tip ay be tolerant. Sabi po nila, there are annoying bad habits and then there are destructive habits. Work together to eliminate the destructive habits and learn how to accept the annoying habits. Sapagkat may mga kapintasan talaga at may mga nakakairitang nakasanayan ang isang tao. Di po ba no? Dapat magtulungan ang mag-asawa na tanggapin ang kahinaan at kapintasan at malunasan yung mga kamalian. Pinakasalan mo yan Hindi lang ang pinakasalan mo yung good traits. You even embraced even the bad, in quotation, the bad traits. Ano kailangan? Magtulungan. Yung hindi magandang habit, maayos. Di ba? Huwag makasira sa pagsasama. Pero magagawa yan kung ang iiral sa mag-asawa ay pag-ibig. Kaya talagang mahalagang you stay in love. Ano katunayan? Ang umiibig, paano inilarawan ng Biblia? Korinto 13, ang talata po ay 7. Ito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Tolerant ang pag-ibig, mapagpaumanhin, pero hindi konsentidor. Ano po, no? Linawin naman natin yon. At sana, kapag ka itinutuwid, ay magpatuwid naman, no? Sabi nga ay, walang personalan para sa kapakanan ng dalawa yun. Naaalala ko lang, sabi nga, pagka ikaw ay mag-aasawa, pag nag-asawa ka na, hindi lang ang nagbabago, yung status mo from single to married. Di po ba, no? Sa babae, pati apelido nagbabago di ba? Dapat pati yung pag-uugali nagbabago. Hindi na dapat astang binata o astang dalaga. Dapat ugaling may asawa, sabi nga. Ito pa isa. Di ba sabi nila, lovers are blind. Kasi raw, hindi nakikita yung negatibong karakter o anumang kapintasan ng kanyang iniirog. Kahit nakatakot-takot na kantsaw na ang inaabot mula sa kanyang mga kaibigan o kaya ay mula sa kanyang pamilya. Ang totoo po, ito yon. Nakikita naman niya yun Kaya lang, ang namamayani sa kanya, yung pagmamahal, yung pag-ibig. Kaya naroon yung damdaming matulungan niya kung may kahinaan man. Di ba? At tanggap niya anuman ang sinasabing kapintasan. Kaya, kapag ang pagmamahal na yun hindi naalagaan, nag-fall out of love, luluta ngayon yung mga kapintasan na yun. Yun na ang unti-unting mapagtutuunan ng pansin na minsan siyang nagiging dahilan ng sumbatan, ng away, at yung iba ng hiwalayan. Wag. Di ba? Kailangan maabatan po yan o mapigilan na mangyari yan. Ang ika-4 po na tip ay stay true to your values. Sabi po nila ganito, incorporate your religious and social values into your marriage and work together to shape the life you feel is right. Respect, care, cherish, love, and value your partner
Always treat them how you would want to be treated yourself. Ganda po. Doon po sa aspetong incorporate your religious and social values into your marriage, ay makikita ninyong kailangan talaga ay pareho ang paniniwala at pananampalataya. Kaya sa Iglesia ni Cristo po, isa yan sa mga doktrinang napakahigpit na sinusunod. Kasi pagka magkaiba ng relihiyon, edi magkaiba ng paniniwala, magkaiba ng values, magkaiba ng religious activities, minsan magkakontra pa nga yan. Paano magkakasundo ang gayon? Paano sila magkakaroon ng kapayapaan? At yan naman pong pagbabawal na mag-asawa sa hindi kapanampalataya, yan po'y doktrinang nakasulat sa Biblia. Gaya ng mababasa natin dito po sa 2 Korinto, sa 6 ang talata po ay 14, ito po ang pagtuturo sa atin ng apostol na si Pablo. Inyo pong pakinggan at akin pong babasahin ang kanya pong sinasabi. Sa 6:14, nito pong 2 Korinto, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama meron ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama meron ang kaliwanagan sa kadiliman. Malinaw po yan. Ang ilan pa pong values na dapat taglayin pagdating sa pagtrato sa asawa ay yung sinasabing respect, care, cherish, love and value your partner, always treat them how you would want to be treated to yourself. Alam nyo, nasa Biblia yan. Kaya nung gawin niya, nung mga mag-asawa, talagang humaba o tumagal yung kanilang pagsasama. Kasi nasunod yung kalooban ng Diyos. Yan ay nasa Efeso 5, ang talata po ay 33. Ito pong sinasabi, gayon man ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Linaw, di po ba? Hindi lang po yan. Dito naman po sa 1 Pedro, sa 3, ang talata ay 7. Meron naman pong ganitong pagtuturo si Apostol Pedro. Pakinggan po ninyo, 1 Pedro 3:7. Ito po nakasulat. Kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyo-inyong asawa, sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Mga kalooban po yan ng Panginoong Diyos. Sana masunod ng lahat yan. Panglimang tip, be happy. Ganda, po? Maging masaya. Ang sabi nila, playfulness, humor, and novel activities can be stimulating and even a turn-on. Think of little ways to delight your spouse. Leave love notes in unpredictable places. Yan ang kanilang tip na po. Maaaring maliliit o mumunting bagay lang ito, pero napakalaki ng nagagawa sa lalong ikaliligaya ng pagsasama ng mag-asawa. Sabi nga nilang, sample nila ay leave love notes in unpredictable places. Sabi nung iba, lagyan mo sa unan, di ba? Sa kanyang bag, sa kanyang makeup kit. Ba't nga naman nung mag-boyfriend, ultimong ticket ng bus, sinusulatan ng I love you Di ba, ba't nung mag-asawa na nawala na yata yun? Wag. Di ba? Kaya sa panapanahon, magbigay po ng mumunting pasalubong. Ay, mga lalaki, di ba Pag uwi ninyo, once in a while, magdala kayo ng bulaklak. Kailan niyo ba huling binigyan ng rose kahit na isang piraso lang ang misis ninyo? Sabi nga nila, it's the thought that counts. Okay? Ang babae naman, pwede namang sa panapanahon maghanda ng romantic dinner sa inyong bahay. O anumang aktwasyon na ang lundo, may papadama ang pagiging thoughtful. Ay naku, napaka-importante po yan.
Sabi nga ay, kailangan lang talagang mag-effort para mapasaya ang asawa at maging matatag ang pagsasama. Ang naalala ko lang yung sinasabi nila, happy wife, happy life. It goes both sides, sabi nga, no? Happy husband, happy life, natural, di ba? Ang pag-ibig ay paraan niyang tanim na dinidilig at inaalagaan. Ang pagsasama ng mag-asawa ay pinagyayaman. Tandaan niyo po yan. Ika-6, schedule time together and stick to it. Sabi nila, otherwise, with everything else going on in your life, it will never happen. Oo nga naman, ano? Diba? Kaya dapat ay laging magkaroon ng panahon na nagkakausap ang mag-asawa nang walang istorbo. Maaaring isang regular date night o kaya ay regular na walk together. Diba? Maraming paraan, diba? Nang hindi magastos. Naalala ko lang yung isang kanta, sabi nga namamasyal sa luneta ng walang pera. So it doesn't have to be that expensive. Diba? Ang mahalaga, meron kayong time together, sabi nga. Makapagdaragdag yan ng intimacy sa mag-asawa, magiging daan upang magkatulong na malunasan ang anumang bumabagabag at bumabangon ng mga suliranin sa kanilang relasyon. Suma total, sabi nga, nasa pagsisikap ng mag-asawa ang ikaliligaya ng kanilang pagsasama at pag-iwas sa anumang makasisira sa kanilang pag-iibigan. Mga kaibigan, stay in love. Never fall out of love. Ang dapat pagsikapan ng lahat ay ang pagsunod sa utos ng Diyos na siyang susi ng maligay at matagumpay na buhay at pamumuhay. At yan ay mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 128, 1 hanggang 4. Ganito po ang matutunghayan natin na itinuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Mapalad ang bawat tao na sa Panginoon ay may takot. Ang maalab na adhik ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman, kung ang Panginoon buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Isa sa mga utos ng Panginoong Diyos, ibigin ang asawa. Stay in love. Never fall out of love. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nakatulong nawa ito sa mga nakapakinig ngayon at sumusubaybay. Kung meron din kayong mga paksa, mga katanungan na gustong ihingi ng kasagutan o gustong ipatalakay, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Pwede po kayong mag-send ng inyong mga comments, reactions sa itoangpayo@incradio.net. Bago po tayo pansamantalang magiwahiwalay, manalangin po muna tayo. Panginoon naming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Muling nahayag ang mga payo mo, nagagabay po sa aming pagdadala ng buhay. Pakibasbasan po ang mga mag-asawang nakikinig. Maging matibay at matatag ang kanilang pag-iibigan. Maging matibay at matatag ang kanilang pagsasama para mamalaging maligaya ang kanilang buong sambahayan. Ipagkaloob ang kaligayahan sa buhay ng iyong mga hinirang. Patuloy ka po naming masunod, patuloy ka po naming mapaglingkuran. Panginoong Hesus, sa iyo man po nananalangin kami, dagdagan mo kami ng pananampalataya para lagi po kaming nakasusunod at ipamagitan po sa Ama ang aming mga kailangan. Ama namin Diyos, sumasampalataya kami. Pinagpala mo kaming lahat, pinagpala ang buong iglesia sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan.
Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo na amin pong tagapagligtas. Amen. Sumainyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.